Jujutsu Kaisen. Ang lupit. Una pa lang, ang lupit agad, no? Ang una pansin dito, si Gojo Satoru talaga. Kasi, lumalabas siya sa social media, eh. Yung parang, wow, who is this guy? Sobrang lakas. Tapos, nung, pinapanood ko na, sobrang walking flex niya, men. Grabe. Ang angas niya, yung bambangis niya, yung charisma niya. Tapos, nung sinabi pa niyang, don't worry, I'm the strongest. Doon ako nabigla. Tapos, tinotoo niya, lupit. Si Gojo Satoru yung parang pinaka X-factor dito, eh, kung bakit sobrang naging successful tong show na to. I don't know, man. Ibang-iba yung naramdaman ko dito sa Jujutsu Kaisen kumpara doon sa mga ibang anime na pinanood ko na shonen. Kasi more on lively siya, yung mga interactions ng mga karakter, yung parang may mga inside jokes, meron silang inside na interaction na parang sumusulpot bigla, yung parang napapansin nila lahat gano'n. Tapos mas maganda kasing interaction dun pag gano'n, yung parang hindi siya mukhang bland. All natural lang talaga, yung parang kay si Gojo Satoru talaga. Yung dami niyang ginagawang mga parang nanditrip siya gano'n, parang makulit din siya. Yun, yung parang nararamdaman mo yung karakter. Yun yung nagustuhan ko dito, yung nararamdaman ko yung presensya ni Gojo Satoru talaga. Kung paano siya makipag interact sa ibang tao doon. Parang wow, chill. I like this anime kasi kahit more on fighting siya, meron talagang time na parang wala lang, gusto mo lang panoorin kasi it feels good talaga. Yung parang chill lang, gano'n, yung parang okay. Parang gusto ko makita ng parang something na parang slice of life lang gano'n. Yung parang kahit puro time lang ni Gojo Satoru yung lumabas, kahit scenes lang ni Gojo Satoru lahat. yun, nagustuhan ko yun. Okay sa akin. Ora. Nga pala, pag-usapan pala natin yung opening, no? Kasi yung opening 1, nagustuhan ko siya, yung nakaka-LSS yung opening 1 niya. Ang ganda ng sequence ng opening, eh. Lalo nung pinapakita si Itadori Yuji. Kasi hindi ko pa napapanood, napapakinggan ko na siya. Yung parang wholesome nung tatlong members doon, yung squad niya, yung mga apprentice niya. Kumpara din siya sa Naruto, gano'n. Kasi yung Team 7, gano'n. Tapos si Satoru Gojo, si Kakashi. Pero kung tatanungin ko, parang mas trip ko si Gojo kasi lively siyang tao, yung parang ramdam mo talaga siya kaysa kay Kakashi. Para sa akin lang. Pero yung opening 2, medyo, sige, okay siya. Pero mas trip yung opening 1. Yung ending din, yung ending song, yung may mga sayaw nila. ang cute. Ang real life yung sumasayaw, yung movement. Nakakatawa, it's fun. Tapos yung isa ko pa pala napansin kay Satoru Gojo, yung mata niya, sobrang detalye talaga ng mata ni Gojo doon. Ano ba meron? Intriga talaga ako sa mata ni Gojo. Yung characters doon, sobrang balance, men. May kanya-kanya silang potential. Yung nagustuhan ko, hindi sila nang iiwan ng mga characters na doon, yung at least nabibigyan nila ng exposure, ng potential yung mga character doon. Kasi hindi naman sobrang dami noon, 'di ba? Parang lahat sila parang may mga sakay-sakaling scenes or timing, ganun, ang lupit. Parang lahat sila may potential. Hindi naman sobrang OP, hindi sobrang lakas, pero yung timing kasi yung kung paano sila magkaroon ng development sa story, yun yung nagustuhan ko doon. Kung nga pala, mapa pala yung nag-animate nito, no? Ang lupit talaga ng mapa. Salute talaga doon sa animators, sa staff, sa gumawa. Wow, just wow. Nagdadalawang isip akong panoorin, pero na-binge ko rin siyang ng konti. Actually, okay yung villains doon, eh, kasi hindi sila yung basta-basta nasasakopin namin ng mundo. May mga plano sila, hindi sila basta-basta umatake, mautak. Tsaka parang nantitrip lang sila. Talagang villains talaga. Si Yuji, may gusto siyang patunayan na gawin ko to kasi sinabi ko to, eh. May mga realization siya nangyari na hindi lang dapat umasa sa naging ability ko, dapat mag-training din ako kahit papaano. Nag-training ba si Yuji? Training ba yun? Training ba yung ginawa niya, boy? Kagi, nanood lang ata siya, eh. Pero nagustuhan ko yung Jujutsu Kaisen. Nag-aabang nga ako ng anime nito or basahin ko yung manga. I love this anime. Kakaibang shonen. Sinasabi ko na sa sarili ko na papanoorin ko to. Inaantay ko lang, eh. Kasi nakita ko yung visual. Yun pala, yung hindi ko pala nasabi. Yung visual niya. Yung art style, yung visual, kung paano yung scenes. Kung paano ipakita yung scenes. Kung paano yung i-animate, yung animation, yung fighting scenes. Ang ganda ng fighting scenes, eh. Kasi parang nakikita mo yung bakbakan, hindi yung parang bigla-bigla na lang nagkakapasan. Ganun, may movement talaga. Doon ako nagulat na ang ganda talaga ng pagka-animate. Nakakabilib talaga. Ganun. Maraming salamat and see you sa susunod na video.